Ambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Clara. Isang full-time at faithful na wife sa aking asawa. Sumulat po ako dahil awang-awa ako sa sarili ko, pero dahil sa kahihiyan, wala akong mapagsabihan ng sitwasyon ko. Naisipan ko pong ibahagi ang kwento ko sa inyo dahil nais kong humingi ng payo. Sa 15 years na pagsasama namin ng asawa ko, wala naman akong naging problema sa kanya. Responsable siyang padre de pamilya kaya panatag ako na faithful siya sa aming pagsasama. Hanggang isang araw nag-attend siya ng seminar at nagkaroon ng group chat yung mga attendees doon. Kinutuban ako sa isang babaeng kasama sa GC. Paano ba naman? Dahil sa babaeng ito, kailangan daw laging maayos ang post niya. Pinag-awayan namin pero dahil hindi na siya active sa FB, napanatag ang loob ko. Akala ko, totoong umiwas na ang asawa ko. Yun pala, sa TikTok active at doon, walang humpay ang pag-like sa mga sexy dance ni ate girl. Na-hurt ako kasi hindi naman siya ganon. Napaka-formal niya para mag-like sa kung ano-anong sayaw. Kinausap ko siya at nag-sorry naman kaya pinalagpas ko. Hindi ko alam kung ano ang tawag doon pero parang may nag-uudyok sa akin na patuloy na mag-imbestiga. Kaya naman isang gabing tulog siya, binuksan ko ang cellphone. Kinutuban ako ng sobra na makita ko na may secret file siya. Matapos ang 3 oras na kasusubok, nahulaan ko ang password ng secret file. Ang laman? Malalaswang larawan na yung mga mukha, edited photos ng mga taong kakilala namin. Yung isa doon, kapatid ko pa. Nanghina ako sa natuklasan ko. Matatanggap ko siguro kung mga sikat na personalidad o artista, pero mga taong kakilala namin ang pinagpapantasyahan niya. Kinausap ko siyang muli. Sinabi ko sa kanya na natatakot ako dahil baka isang araw, mismong anak na namin ang pagnasaan niya. Hindi daw niya magagawa yon sa sariling laman niya pero nahihirapan akong paniwalaan. Ang sakit kasi all these years hindi ko pala lubusang kilala ang asawa ko. Para siyang nakasuot ng maskara. Sa likod noon ay ang masakit na katotohanan na may problema siya sa utak at manyaki siya. Nagsorry siya gaya ng dati pero wala na akong tiwala sa kanya. Palagi na kaming nag-aaway at wala ng kapayapaan sa bahay. Ayokong masira ang pamilya namin pero hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang tiwala ko sa kanya. Ano po ang gagawin ko? Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Carla.
Hello, Carla. Naku, hindi ko knowing kung ano sasabihin ko. Sa dami ng mga kwentong nabasa na natin dito sa May Wagang Bornay, medyo kakaiba ito, no, partner? Hindi ito yung usual at hindi ito yung typical story. May mga iba na ng babae, talaga literal, ganun. Ito may fantasing kinematic. Nakakaloka yung may pag-edit. Hindi ko kaya. Tapos yung kapatid, hindi ko kaya. Ako na curious ako anong klaseng edit. Anong app? Anong app? Magawa nga. App reveal please. Kasi malay mo, ito yung nilalagay yung mukha ko tapos magandang katawan. Yun nga. Ganun, diba? Yun nga. So, katawan ng kunyaring sexing katawan or whatever. Tapos pero, ganon. Sa lagay ko sa cellphone ko, gagawin kitang profile picture correct, ko. Ganon. Ako sa akin, okay lang. Basta, paalam ka muna sa akin, partner, kung kaninong katawan, baka mamaya. Diba? Katawan ni Maui ng Moana. Tas mukha ko. Hindi, isipin mo lang yun Yun lang fact na yun, partner eh. Yung fact na, yung while you're doing it, yung editing it, hindi ko siya, sorry, hindi ko siya. Ako sa akin, mahirap husgahan. Ako nga, mahirap husgahan. Pero partner, sorry mahirap husgahan. Pero nakaka-judge talaga. Hindi, ang inisip ko na lang may sakit talaga. So, hindi niya controlled or whatever. Hindi ko mawari eh. Kaya naiintindihan ko kung bakit lagi ka nag-aaway. Naiintindihan ko kung bakit wala nang kapayapaan sa loob ng bahay. Kasi, syempre, hindi ka at ease eh. Kung ako rin makita-kita ko yung partner, parang hindi na rin ako mapapanatag. 'Di ba? Malulurky din talaga ako. And kanina kunento ni Carla, 'di ba, dun sa Bornay, sabi niya na hindi ko alam kung ano ang tawag, pero may nag-udyok sa akin. 'Di ba? May nag-udyok sa akin na tingnan ng cellphone, buksan, at 'di ba yung nakailang try, ilang oras siya nag-try, tapos finally nakuha niya yung password. Ang sa akin ang tawag ko doon ay divine intervention. Para sa akin, it's a gift. It's a blessing na nalaman mo yung ganun. Kasi yun nga hindi natin alam kung ano yung posibleng gawin ng susunod. Yung naisip mo na baka sa anak na, para sa akin kung i-judge ko lang based on the story, hindi rin siya, it is a possibility and we don't want that to happen. Yun. Ako para sa akin, hindi ko gustong mangyari yung mga naiisip mo na, kaya I think professionals ang pwedeng magbigay sa inyo ng tamang advice. Hindi ako, kasi wala akong alam dyan. Ang hirap feeling ko pro in terms of marriage counselors, psychiatrists, spiritual directors, mga ganun. Wala kami dun mga ano lang kami ni partner. Mamaro kami. Correct, tsaka agaw cellphone gang members. Yun lang kami. Hanggang dun lang. Sorry Carla, pero magja-judge din talaga ako based on this na medyo delikadong kasama yung mister mo kapag kaganyan. Pero syempre, always naman laging bibigyan ng second chance to to correct, ganun. Pwede naman yun. Pero kung paano mo maibabalik yung trust, maibabalik yung feelings na kampante, di ko kasi masabi kung paano yun for now. Masyadong limitado yung kaalaman ko. Pag namarites ko pa lahat ng mga detalye, baka call me, Carla, call me. Pag namarites ko pa, baka makapagbigay pa ako ng advice, pero sa ngayon wala I think we should leave it to the pros. Correct. Ako agree ako doon sa yung professional ang nakakaalam. The experts know kung anong tawag sa ganyang klase ng behavior. Hindi namin pwedeng sabihin na, yes, it's perversion. 'Di ba? Para sa akin, 'di ba, parang hindi ko nga alam spelling perversion yung katabi ng subdivision. Perversion. Perversion. Hindi yung yun perversion. Ako ba yung, 'di ba, yung mga ginagawang bagong daan, perversion road. Kainis. Kita mo, hanggang doon lang talaga yung alam namin. Hanggang doon lang, Carla Di ba? Correct. Kung yung mga eksperto ang nakakaalam kung anong klase ng behavior meron ng asawa mo. Pero kung the fact that you're not comfortable with that kind of behavior, di ba, it's cause for concern. Yes. Kailangan mong erase ito sa mga Kataas-taasang hukuman. For some, maaaring wala lang din ito. Pero ikaw kasi involved dito True. So kung hindi ka na komportable sa ganyang klase ng behavior ng asawa mo, kailangan yung kumonsulta ng eksperto. For some, parang normal lang naman yan kasi ako kunyari titignan ko, lahat naman tayo may tinatawag na deep dark secrets. It's just that you were able to discover it.
'di ba? Na parang ito pala yung deep dark secret ng asawa ko. Yung iba, deep dark secret, makati ang kamay, 'di ba? For example, kaya pala maraming nawawalan toothpick sa bahay. Correct, diba? Dati 16 to naging 12 na lang. Bilang na bilang yung toothpick. Magulat ka. Bakit ang daming tray ng fast food sa bahay namin? Kasi yung asawa mo nag-uuwi lagi kahinaan. Meron kaming kakilala ganyan, ang kahinaan niya yung number sa fast food. Kunyari di pa nabibigay ng order, tapos number 3 kayo. Inuuwi niya talaga. Ay, para si Nicole dati, kaya maraming nawawalang orange cone sa EDSA. Oo. Kahinaan ko yan. Gusto ko talaga ng mga orange cone sa EDSA. Yung mga barriers po sa sakali pag nawala si Nicole po yun. Yan, ganun. May ganyan po eh. Charot lang, joke lang. Charot lang, baka maniwala naman kayo ha. Balikan nila, ilang orange cones yung nawawala sa kalye. Nasa bahay nila Nicole. Ganyan. Kumbaga meron tayong ganun, deep dark secrets na minsan mahirap maintindihan. At meron din naman kayang intindihin pero hindi pwedeng i-tolerate. Pwede yun eh. Feeling ko ito, ikaw sa sitwasyon na ito, pwede ba itong i-tolerate? Kayang i-correct. May mga corrective actions na pwedeng i-apply dyan. Yun nga, you ask the As ano ka today? Ano yung mga corrective mo? Agriculturist. Wow, galing. Saktong-sakto, nakatutok sa atin ng Department of Energy. Sabi daw nila... Labo talaga kausap araw-araw. Hindi, meron ako na nabasa. Kami po mga taga-Department of Energy ay susunod po sa time slot, bagong time slot ng Tambalan. Ayan, thank you. Good. Shout out. Thank so you. as an agriculturist for today, ano masasabi mo? Pwedeng makorek. Ng mga experts. Hindi kami. Nagsasuggest lang kami ng pwede mong gawin. Pero yung specifics yung details na pwedeng gawin. Correct. Mga eksperto lang ang pwedeng magsabi. Kasi nga sila yung makakatansya. Anong klaseng behavior yan? At saka di ba partner? Perversion? Yes. Or baka normal lang din. Or partner, ako din as a manicurist. A manicurist for today. Somebody who is an expert in the tanggal-tanggal ingrown program. Ang nakikita ko dyan, wala tuloy kasi ingrown yung naisip ko. Nakikita ko dyan, baka posible, kaya nga sa experts to yung sa amin ni partner ay mamaru. So sabi ni partner, i-correct or whatever, baka hindi, pwedeng magawa ng paraan. Ako nakikita ko, baka naman, meron talagang pagkukulang sa inyong dalawa. Posible din. So, yun yung kailangang i-correct para hindi na siya kumbaga kung 'di ba parang normal dapat sa mag-asawa to do playing or whatever kineme. Ganon, baka yun yung hinahanap niya na hindi mo naman binibigay or something, mga ganong chuva eklavarva kasi as we said, we are just mama runong. As a mama ru. So leave it to the professionals kasi mas sila yung nakaka-indicate. Tsaka 'di ba partner, yung mga pro, mas kaya nilang ungkatin yung dahilan kung bakit ganon yung isang tao. Ibig sabihin, marirealize na kasi may trauma yan nung bata siya. Or yung may mga ganong channelin pa. Pwede mo ring i-consult dito yung mga tumitingin sa family tree. May mga ganon din. Hindi, kumbaga, posible din. Dapat lahat kung gusto mo pa rin na ipaglaban yung pamilya, ganyan. Gagawin mo yung carry mong gawin. Correct. Kung meron pang natitira dyan sa puso mo at hindi na pandidire at awa, at may natitira pa na spark of love na pwede pang sindihan, 'di ba? You will make sure na madami kang kakausapin. Yun, na professional hindi yung mga kami-kami lang ni partner. Kasi wala lang kaming kami. kredibilidad pagdating sa ganitong klase ng usapan. Tingnan mo, di nga namin alam yung difference ng perversion sa diversion road. Diba? Ganun. Totoo yun. So in this case, marami kang assignment na gagawin. Pero ang sa akin lang dito, you've mentioned about 15 years of marriage. Yung 15 years na yon, 'di ba, sabi mo naging mabuting asawa yon. Masya, 'di ba? So ang sa akin lang, wag mong hayaan na ma-overshadow yon ng na-discover mo recently. Yeah. Diba? Kasi kung naging mabuting asawa naman siya sa'yo, inalagaan kanyang mabuti, diba? Hindi siya naging irresponsableng asawa or ama sa mga anak ninyo. Diba? So, sana hindi ma-overshadow yon ng kung ano man yung na-discover mo recently na meron siyang secret file sa kanyang cellphone. Ganun. Good for you na bad for you na mo yan na-discover mo talaga yan Pero sana wala na ma-discover ng mga ganun. Nakakapanghina. Nakaka-stress talaga yan. Na-imagine ko yung panghihina mo ngayon, Carla Correct. Ako, maganda rin makita sana. Share mo nga yung picture kay Nicole.
Hindi kasi ano yung pagkakaintindi? Sobrang ibang level ng marites na yan, ha? Ano yung pagkakaintindi mo doon sa edited picture? Pwedeng, katawan ni Ivana Alawi pero picture ng kapatid niya. Kasi sa iba pwede, yun nga hindi tayo expert, pero para sa iba, parang kunyari, hindi, ang weird kasi ng kapatid ko eh. Ang weird. Hindi, tsaka yung pag-effort mo na mag-edit, ang weird talaga nun eh. Para sa akin kung sa inyo hindi siya weird, hindi weird sa inyo. Kasi kunyari, may kakilala ako, yung dati yung... Ayan, laglagan na naman kakilala. Oo, nagdadala siya ng yung mga shampoo, model lang shampoo. Hindi iba yata yun sa banyo. Sa banyo. May ganung kwento. So model ng shampoo? Yung mismo model, dinadala niya sa banyo? O yung sachet? Yung sachet. May ganung kwento din. Oo, for some, sabihin nila perversion. For some, it's just normal. Pinagtatawanan lang. Kasi yun nga eh. Hindi namin alam yung ganyang klase ng behavior. Hindi namin. Ito meron ko si Spluk. Meron ako kakilala. Mas marami ka palang alam eh. Yung sa akin, hanggang shampoo lang. Hindi, yung part na, anong tawag dito, na mga kakaiba mag-isip. Oo. Yung iba, mga calendar girls na nakalagay sa likod ng pinto ng banyo. Diba? Hindi, parang feeling ko acceptable yung mga ganun daw, yata. Ewan ko, hindi ko nga alam eh. Hindi ko rin. Level ng fantasy yun. Oo, parang mga ganun. Hindi namin alam. So yun nga eh. Di ba sinabi niya naman yun, partner? Had it been a celebrity, I would have understood. Yun naman yung sabi niya eh. Na may intindihan ko. Halimbawa. Hindi natin alam kung pero yung mag-edit, tapos mga kakilala, partner, yung kasama mo sa simbahan. At nakakaloka dito, paano matanda pa sa'yo? Di ba? Kung 15 years na sila, paano kung matanda pa sa'yo yung mother butler na 58, di ba? Partner! Tapos katawan ni Ivana Alawi. Di ba? Wala mo, trip niya lang. Wala lang para sa kanya. Kaya nga. Natutuwa lang siya sa ganun. Kaya nga, hindi ko mawari. Mahirap i-judge. Ikaw naman yung nakakatansya sa ganun alam ng asawa mo. I-podcast natin to. Bitin yung usapan na to eh. Oo. Damay na tuloy yung mga nasa simbahan. Oo. Sige na, babay na. Bye-bye! Hindi kasi 'di ba, sabi niya nagcho-church, 'di ba? Mga kilala. Mga kasama sa simbahan. Hindi ba, isipin mo party yung mga kasamahan mo sa simbahan. Tapos ako kunyari, isip ko naman ilalagay yung sarili ko. Kunyari, kayo mga DJs sa cellphone ko. Tapos ikaw si Rosana Roses. Oo. Talagang yung tapos gagawa ba kita ng poster. Oo. Tapos kunyari, patikim ng pinya, for example, yung title. Tapos ikaw yung nandun sa picture. Pero mukha mo yung nandun. Hindi ko alam kung ano magiging picture, ang kunyari, magiging impression ng ibang tao. Pag nakita yan. Maaari kunyari trip lang. Depende kasi paano naka-secret file tas trip. Kasi siyempre ayaw mong ma-judge ka eh. Parang ganoon, hindi natin alam yung tunay na kwento. Ikaw yung makatansya, tingnan mo yung behavior ng asawa mo, makikita mo kung ano ba siya. Manyakis talaga eh. Or pwede talaga nag-enjoy lang siya mag-edit. Hindi ko alam. Hindi natin alam yung ganyang klase ng behavior. Only experts know. Kaya leave it to the professionals. Yan. Leave it to the pros, ganyan. Pero ito lang yung malinaw doon, kung hindi ka komportable, 'di ba? Pag-usapan yung mag-asawa. Pag-usapan yung mag-asawa. Nag-usap na nga sila eh, tas parang hindi niya kumbaga parang kahit nag-usap sila, hindi niya maitanggal sa kanyang sistema na may ganun. Kaya yun nga, again, hindi kami para magbigay ng professional advice, kasi yung advice namin base lang sa kaalaman namin tungkol sa konting na marites namin sa buhay ninyo. Pero one thing's for sure, this is something that's serious na dapat gawa ng paraan. Alam mo, ganun talaga ang marriage, no? Na akala mo kakilala mo na siya for so many years, and then you will discover something about that person. Minsan nga kaya nga nakakatuwang makarinig ng mga kwento ng mga yung mga matatagal na ng panahon together, mga 25, 30 years together. Oo, kung papaano nila nasa-survive. Kasi hindi yan kung paano mo siya nakilala 20 years ago, may bago pang pwedeng lumabas dyan after 20 years. Kaya tingnan mo ito, after 15 years lumabas. Hindi natin nga alam kung bago-bago lang itong mga pantapantasi ni Kuya or matagal na siyang ganun ngayon mo lang na-discover, diba? Yung mga ganyan. Talaga, so sa madaling salita, kung di ka pa handang pumasok sa masalimuot na ng pagpapakasal, salimuot!
Salimuot. Salimuot, the reality of it. Oo, correct. Na hindi siya, it's really not just a bed of roses. Hindi siya yung masaya lang siya lagi, di ba? Nakakatuwa lang siya lagi. Hindi siya telenovela, hindi siya Korean novela. Hindi siya K-drama, totoo. Perfect. Marriage is not like K-drama that everything is so nakakakilig and everything goes slow motion. Hindi talaga, di ba? Dadating talaga ang panahon na ang makikita mo sa kanya, hindi mo na makikita yung kabutihan minsan. Minsan makikita mo yung pagkahalimaw niya. Totoo. Ano ba to? Dinosaur na naman siya today. May ganon. Kaya nga, talaga nga, nakakabilib yung mga nagtatagal ng maraming taon together. Kasi, kinakaya nilang i-survive yung ugali ng isa't isa. Diba? Kaya, congratulations, diba, dun sa mga nagtatagal na maraming taon at nasusustain nila yung kanilang relationship na sila ay masaya pa rin sa gitna ng lahat. Diba? Totoo, yun yung tipong, mapapaisip ka talaga no? Kunyari, makakita ka ng post or yung mga kakilala mo na lang. Kunyari, may mga kamag-anak ka, may mga tito or tita ka or mga lolo or lola na tumagal ng ganon katagal. For example, nag-celebrate sila ng kanilang silver wedding anniversary. Diba? Golden wedding anniversary. Ang sarap nilang kausapin. Ano yung naging sikreto nila? Bakit tumagal sila ng ganon katagal? Kasi totoo, no? Parang sa dinamin ng pinagdaanan nila, kunyari tayo, mga bago lang tayo, 'di ba, sa mundo ng buhay may asawa. Ang daming adjustment na mangyayari na parang kami nga sa ganitong stage nahihirapan. Sila pa kaya na parang ang dami ng pinagdaanan pero hanggang ngayon kinakaya pa rin. Yes. 'Di ba na parang ang galing naman tayo na mga bago ma-realize natin na hindi pala talaga siya madali. Ang daming responsibilities na kaakibat. Yung responsibility mo to your partner and responsibility mo to your kids, mahirap yung pagsabay-sabayin, and responsibility to yourself. Again, may responsibilidad pa rin tayo sa sarili natin. Kahit alam nating may asawa na tayo or mga anak na tayo. Isipin mo, pag pinagsabay-sabay mo yan, papaano mo nakakayanan yon na masustain every day? Diba? 50 years of marriage. Wow, diba? Galing, paano mo naalagaan yung anak mo? Paano mo kinaya yung pag-manage ng schedule nila? Paano mo sila pinapakain? Saan ka kumukuha ng resources nila? 'Di ba? Para may ibigay yung mga needs sila, basic, and yung kung iba pang mga pangangailangan ng mga anak mo. Paano mo kinakaya yung tantrums ng asawa mo? Correct. Paano mo kinakaya lahat ng mga problemang nanggagaling sa labas? Totoo. Kasi hindi lang internal ang problema. Yes. Ang problema din ay madami din problemang external, 'di ba? Kapag ito'y naranasan ng mga taong bago pa lamang sa buhay may asawa, may susukot talaga meron. Dyan, May magi-give up. Kaya nga, it is, marriage, like management, is not for the faint of heart. Correct. Diba? Hindi siya para dun sa mga mahihina ang kalooban. Tama. Diba? Totoo. Kaya, bawal ang mahinang nilalang. Oo, totoo. Kaya siguro yun din yung isa sa mga pinaka-major na lessons na makukuha natin dito. Pag-isipan mo muna bago ka magpakasakal. Wait lang. Sakal talaga yon. Kasal. Oo. Hindi kasi Play masasakal. of words na yun, Oo, yung kasal, yung sakal tsaka sakal. Yung perfect ang play of words sa kasal tsaka sakal. Kasi may sakal din na mangyayari sa kasal, 'di ba? Okay din ang play of words, luma na to sa mother-in-law tapos woman Hitler. Pag pinabali-baliktad mo daw yung salitang mother-in-law, mabubuo mo daw ang salitang woman Hitler, ganyan. Kasi kakibat din yan. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras okay ang in-laws. May mga iba din talaga mala Hitler yung yung biyenan, 'di ba? So kung hindi ka handang mapasukin yung mundo na yan. Correct, mundo na yan. Pagdasalan mo muna. Totoo, diba? Pangit yung natutuwa ka lang na ikakasal ako. Correct. Maganda ako sa picture. Ang ganda ng idea na may prenup. Yes. Yan, diba? Na may patakbo-takbo sa dalampasigan sa SDE. Diba? Lahat masayang-masaya para sa amin. Umiiyak yung mga tao sa mother-son dance, father-daughter dance, ganun. Yung idea lang of it. The idea of a wedding. Diba? Hindi yun eh. A wedding is totally different from marriage. Kasi sa marriage, merong mga ganitong eksena katulad ng eksena ni Carla. Yan, totoo yan. Diba? Kung hindi ka nga hindi mo kayang harapin yon or you're not willing to deal with it, then this is not for you. Yes. Stay single. Stay single diba? Muna. O ayan. Doon ka muna sa inyo. O dyan muna kayo mga kabisyo ha. May time pa. Ay, oo nga, lang. May oras pa? Kaya pa. O dyan muna kayo mga kabisyo ha. Stay there. Stay there, guys.
Are you still there? Are you still there? Yan. Ang pangit ng mga itsura ko sa sa Facebook Live. Yung mga kaganon, nakaganyan, nakangiwi. Color key. Anyways, yung mama ko kinabahan, akala niya 12 midnight to 3 a.m. Nakakatawa. Wait lang. Hindi ko kayang harapin yun. Yan. Sabi ni DJ Mangilit, I'm not updated. What will be your new time slot? Yan. Si Kel D. Cruz. May sounds na tayo ulit. Ayan. Saludo at maraming salamat po, Miss Nicole at Sir Chris. God bless you. Norski Esquilio says, shoutout po na happy birthday kay Jonathan Reese Esquilio. Ay, may nagpapabati din, nanay ng isang wait lang, tambalanista. Ayan. Batiin lang natin ng happy birthday, Mama Delia Bakwal. Ayan. Nakikinig sa radyo, pero nasa live na tayo. So, yun. Parinig mo na lang, panood mo na lang to sa kanya, Diana. So, happy birthday kay Mama Delia Bakwal. At nawaya, maraming birthdays pa ang inyong pagsaluhan. Yan. Basa-basa tayo ng comments. Pa-podcast ba to? Pwede ba? Pwede bang maputol yun, Boyet? Pwede naman, ma'am. Kaso tatalon po yun. Kaya nga may talon. Wag na lang. Carry lang. Oo. Advance pa naman. Oo. Yarn. Shoutout lang ng kaunti, tapos exit. Yan. Sabi ni Sel Omura, I'm present po Tambalan. Pakagreet po ng 14th birthday na anak ko today, si Menchi Garcia, kasabay ng change ng time slot nyo. Solid ite. Salamat. That's good. Very good. Very good. Thank you po, guys. Thank you. Ang ganda ng kilay ni Chris, sabi ni Leonesa Saladar. Siyempre, nagpakilay ako. Siyempre, kilay, because kilay is life. Nagpakilay. Ganun. Ito na naman So, yung... marami kayong madidiscover along the way. Hindi nyo akalain. Talaga ba? Pero, doon ka bibilib may mga taong kayang tanggapin yung kung ano man yung discovery nila tungkol sa mga partners nila. Kasi, two-way siya Two-way. It's a two-way street. Hindi lang ikaw may na-discover sa kanya, ikaw din may na-discover sa kanya. Diba? Na pinag-a-adjustan niya. At doon ka bibilib na, ay, ang galing, natatanggap nila. Diba? Nagsusuportahan sila. Correct. Bibilib ka sa mga ganong klase ng mag-asawa. Yung mga asawa ko na may kabit yan dati pero pinagpasensyahan diba? ko lang. May ganong klaseng kwento. Yung asawa ko nga, ganyan. Tapos, nahuli ko pa, nag-away pa nga kami ng babae, nagsampalan kami. True. Pero together pa din. Alam mo yun, kung paano nangyari. Tapos sa mga bawat mag-asawa, iba't iba yung klase ng pagsubok na ibabato sa inyo So wala talaga siyang yung one size fits all na na problema na parang ang problema lang may nang babae or may nang lalaki or ang problema lang ay pera, 'di ba? Or ang problema lang ay in-laws. Hindi, maraming mga iba't ibang uri ng problema. Ganun. Kaya bibilib ka doon sa tumatagal talaga ng silver and golden na anniversary na parang talaga ano yung major pagsubok na pinagdaanan nila.
Tapos na-survive nila. Normally, yung mga nadidinig kong kwento, kunyari may mga tito-tita ka, yung tito mo, may nahuli akong babae dyan dati. Mga diba? ganon. Kung paanong pinipili pa rin sila sa pero gitna parang ng later, lahat. pinagtatawanan na nga lang nila Pero that time, parang matinding challenge sa kanila yon. Malay mo si Carla, ganon din pala, no? Ganon yung eksena na, ay naku, dating nalahuli ko yung yung asawa ko, may mga edited picture. Diba, in time, pala, pwede pagtawanan mo na lang pagtatawanan. Balang araw, hindi natin masasabi. Pero yun nga yung intensity nung behavior nung asawa mo, hindi kami pwedeng mag-judge doon. Pero kung naaalarma ka dyan, hindi ka komportable, and then you ask the experts. So, Carla, doon pa rin tayo sa Ask the Experts. Kasi mga kakilala talaga ako doon sa yung mga cellphone nila, maraming bold kahit may asawa na sila. Oo nga. Diba, ewan ko, yung mga tito nyo dati, diba, alam nyo may mga asawa sila pero ang daming Betamax na bold. May diba, ganon. na pinag-aawayan ng mga nilang mag-asawa noon pero later on in life, pinagtatawanan na lang nila. Tatay mo, naku, galing abroad yan. Pag bumaba ng barko yan, ang daming pagkagaling ng Saudi yan, pag uwi dito, puro Betamax na bold ang laman yan. Tapos pinagtatawanan na lang. Pero syempre, some... pero ideally, sana hindi, di ba? Kasi kung hihimay-himayin, di ba? Hindi sana dapat. Sabi nila, grabe perverted yung asawa ko. Pag kinalkal mo yung niya, yung maleta niya galing Saudi, di ba? Puro VHS na bold, di ba? Puro Arabiano sasabihin. Ganun. Puro Arabiano. For some, wala lang. Pero hindi namin alam. Hindi namin alam. Yung anong klase ng behavior. Again, kanya-kanya yan. Diba? Kung gaano naka-dangerous yung galaw ng asawa mo. Pero kung sinabi mo naman nag-sorry na sa'yo, talagang aramdam mo naman yung sincerity ng kanyang paghingi ng kapatawaran sa'yo. And hindi mo na nakikita, wala na, nabura na yung secret file sa cellphone niya. Kaya minsan talaga yung mga phones na yan Pag yung isang araw, access kung sino man sa phone mo. Wala, sira lahat ng relationships, feeling ko, partner. For sure. Daming dark secrets dyan. Oo. Hindi na, nahahack yan yung mga ganyan. Sabi ni Cindy May Hufana, nakakaloka yung kwento na may wagang bunay, but yes, counseling ang need. Diba? Salamat. O yun. Mahirap na ibalik ang tiwala pag ganyan, sabi ni Leslie Miranda. Kathleen De Jesus, good morning po tambalan. Good luck sa new time slot. Sana. Sabi ni Rachel Relosa Guerrero, sana naman bago mag-Itbulaga ang time slot nyo. Kasabay pa ng Itbulaga. Kaya sabay ko tuloy ko kayo papanoorin. Heist! Sabay mo kayo papanoorin? Pwede naman. Gusto mo sa FB Live online. Yun nga lang. Tapusin mo muna yung sino man sa dalawa. Correct. TV or radio. Sabi ni Gia Navarro, hello Tita Nicole and Tito Chris. Pag sa gabi na ang tambalan, baka marinig namin ang usapang hindi pwedeng pakinggan ng mga bata. Hello kay Vinmar Talavera. Good morning. Actually, marami nga kami sinasabi, hindi naman angkop sa mga bata. Sa mga bata. Oras. Diba? Sabi ni Ram Adakul, ang ganda nga ng new time slot Hindi na antukin sa office tuwing hapon. Pwede. Sandy Blanca, 12 to 3 p.m. na pala. Thanks sa nagsabi. Tambalanisa forever. And our super love, si Christian Nakazawa. Alam mo si Christian, si Chan, isa to sa mga unang sinabihan ko Kasi bukod sa Tambalanisa since 2007 to partner, kliyente din natin siya. So may effect yung yung pagpalit ng time slot. Siya yung isa sa mga unang sinabihan ko talaga. Tapos sabi niya, kaya naman kami nagpe-please dahil sa tambalan Anong oras man yan? Diba? So sabi niya, tambalanista pa rin. Supporting tambalan anytime. We love you, Chan. Thank you. Hi, Chan. Sabi ni Sel Omura, ayan, nabasa ko na po to. Birthday ng kanyang anak. Ayan. Sabi ni Paul Neal, but thank you for the GV Mornings tambalan. We'll miss you. Kayo ang kasama namin going to the office. Totoo, ako talaga, partner, yan yung ikinalungkot ko talaga ng bonggang-bongga. Yung mga tambalanista na tayo yung background in the morning for so many years. So talagang ang pagbabago, bukod sa atin, sa kanila din. Sa kanilang routine. Sa akin, halong
commitment. And sayang. Oo. Kasi talaga may iwan ng ganung oras eh. Hindi naman correct. Hindi lahat susunod. 12 to 3. And yung we're not airing nationwide, malaking bagay. Parang na-disarm yung defense mo. Parang ganon. Parang madami ka ng hawak na baril eh. Isa na lang yung baril mo. Ganon. Pero mas maganda yun kung isa lang yung hawak mo. Kasi mas tutok. Mas focus ka. Oo. Kung marami kang hawak na baril, paano ka mamamaril? Kung sabay-sabay mong hawak yun. Yarn. O siya, yun na lang. Yun na lang muna. Maano rin po tayo, makaka-adjust din po tayo sa tamang panahon. Yan. Yun na lang yung isipin po natin mga kabisyang. Adjustment sa tamang panahon. Correct. Okay? And siya, salamat! Bye everyone! See you tomorrow at noontime!